pamagat. Sa init ng balikatan, isang kampo para sa makasanip na pagsasanay sa isang liblib na bahagi ng Palawan. Sa ilalim ng programang balikatan, nagtitipon ang mga sundalo mula sa iba't ibang bansa. Isang babaeng opisyal mula sa US Army Special Forces, sa unang tingin pa lamang sa exchange officer mula sa Pilipinas, ay agad nagpakita ng pagmamaliit sa mga Asyano at nagamon ng isang pustahan sa harap ng lahat. Kung matatalo raw siya nito sa 1,000 metrong pamamaril, ipinapangako niya ang isang gabi kasama ito, isang paraan upang gawing katatawanan ang sundalong Pilipino sa mata ng lahat. Ngunit ang hindi niya alam, ang lalaking kanyang hinahamak ay nagmula sa pinakamatikas na unit ng Special Forces ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito matapos basahin, mangyaring mag-subscribe, I-like at I-activate ang inyong notification bell. Maraming salamat. Ang init na tropical na klima sa Palawan na lumilikan alon-alon na agiwif sa dulo na runway ay bumabalot sa kampo na multinasyonal na pagsasanay. Puno ang lugar ng tensyon at nag-alab na sigasig mula sa mga sundalong may iba't ibang lahi at nasyonalidad. Hindi ito isang ordinaryong lugar ng pagsasanay. Ito ay isang larangan kung saan nagtatakpo ang pinakamagagaling na sundalo mula sa kani-kanilang bansa upang sukatin ang kanilang galing at ipaglaban ang kanilang karangalan sa isang digmaang walang deklarasyon. Sa lahat ng naroon, si Kapitana Jane Miller ng US Army Special Forces ang pinakapansin-pansin. Ang kanyang buhok na kulay ginto ay mayos na nakatali at ang kanyang kumpiyansa ay mas nakakapasong pa kaysa sa araw ng Pilipinas. Ang matigas niyang panga, ang kanyang braso at binti na hinulma ng matinding pagsasanay, at ang kanyang matang asul na tila hindi kayang matinag, ay patunay ng mabibigat na pagsubok na kanyang pinagdaanan. Si Miller ay hindi isang ordinaryong babaeng opisyal. Kayang-kaya niyang patumbahin ang sinumang lalaking sundalo sa mano-manong laban at ang kanyang galing sa pamamaril na kayang tumama ng target na may layong 1,000 metro ay halos isang alamat na. Ang kanyang galing ay katumbas ng kanyang kayabangan at wala siyang awa sa sinumang itinuturing niyang mas mahina sa kanya. At sa kanyang radar, mayroon siyang bagong puntirya. Si Kapitan Miguel Mix de la Cruz, isang exchange officer mula sa Pilipinas. Tahimik lamang si Mix sa isang sulok, inaayos ang kanyang gamit. Bagamat matipuno para sa isang Pilipino, sa gitna ng mga kanluranin ay kapansin-pansin ang kanyang mas maliit na pangangatawan. Ang kanyang tahimik at walang ekspresyong mukha ay simbolo ng kahinaan sa paningin ni Miller. Tinatawag na siya ng mga Amerikanong sundalo na ang tahimik na Pinoy at may halong pagmamaliit ang kanilang pakikitungo. Nais ni Miller na ipahiya siya sa publiko upang muling patunayan ang kanyang pangingibabaw. Sa ilalim ng nagbabagang araw, sa gitnang ng mga sundalong nagsasanay, tinawag niya si Mix sa paraang maririnig ng lahat. Hoy, Pinoy, tigilan mo na yang paglalaro mo diyan at lumapit ka rito. Lahat ng mata ay napabaling kay Mix. Ang mangisi ay nagsimulang gumuhit sa mga labi ng sundalong Amerikano. Itinigil ni Mix ang kanyang ginagawa at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang itim na mata ay kalmado, tulad ng isang lawa na hindi mo matantya ang lalim. Walang imik siyang lumapit kay Miller. Pinagkrus ni Miller ang kanyang braso at sinuri si Mix mula ulo hanggang paa, na may tinging puno ng pahamak. Narinig ko, mas magaling daw kayong sundalo sa bansa nyo sa paggamit ng palakay sa baril. Totoo ba yon? Baka naman nahuhukay ka diyan para may mapaktaguan ka. Nagtawanan ang mana sa paligid. Saglit na kumunot ang ni Mix, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Ang kanyang katahimikan ay lalong nag-udyok kay Miller. Tinapik niya ng daliri ang balikat ni Mix at ipinagpatuloy ang pang-aalipusta. Walang ekspresyon, hindi nagsasalita. Manika ka ba? O baka naman nabihani ka sa kagandahan ko kaya nawala ka sa sarili?
Kung may kailangan ka, sabihin mo ng diretso. Sa unang pagkakataong narinig ang mababang boses ni Migs, lalo pang natawa si Miller na parabang aliv na aliv. Aba, nagsasalita pala ang manika. Sige, sasabihin ko ang kailangan ko. Nandidiri ako sa mga mahihinang nilalang na humihinga sa iisang lugar kasama natin. Patunayan mo sa akin na karapat-dapat kang mapunta rito. May pustahan tayo. Pustahan? Oh, pustahan. Nakikita mo yon? Itinuro ni Miller ang isang target na halos tuldo na lamang sa malayong burol sa gitna ng training ground. Ang layo ay tinatayang 1 metro, malayong malayo sa epektibong saklaw ng isang karaniwang ripple dahil sa agiwiwi malabo na ang mismong hugis ng target. Maglalaban tayo sa pamamaril sa 1,000 metrong target na yan, 5 putok bawat isa. Kung sino ang may pinakamataas na puntos, siya ang panalo. Simpleng laro lang. Kapag nanalo ako, magimpake ka agad at bumalik sa bansa mo. Patutunayan mo sa sarili mo na hindi ito lugar para sa isang lampang tulad mo. Nahiyawan ang mga sundalong Amerikano. Malinaw na ang laban ay pabor na pabor kay Miller. Walang sinuman sa kampong iyon ang makakapantay sa galing niya sa long-range sniping. Ito ay isang pampublikong pagpapahiya na nakukubli bilang isang hamon. At kung sakaling manalo ka, itinaas ni Miller ang baba ni Migs gamit ang kanyang daliri at tinitigan ito ng diretso sa mata. Ang kanyang maasul na mata ay kumikinang sa pangalipusta at kakaibang pananabik. Sa paraang maririnig lahat, binuksan niya ang kanyang mapangakit na mga labi at binitiwan ang isang nakakagulat na salita. Kung matatalo mo ako, hahayaan kitang anakan ako. Ano? Isang pagkakataon na magkaroon ng katawan ng isang puting babae na habang buhay mo lang mapapangarap, hawakan bilang isang lalaking Asyano. Hindi ka ba natatakam? Sandaling tumahimik ang buong training ground. Pagkatapos ay isang mas malakas na tawanan at hiyawan ang sumabok na parang alon. Naghawak sa tiyan ang mga sundalong Amerikano sa katatawa habang tinuturo si Migs. Ang salitang anakan ay masyadong provokatibo at mapanlait. Hindi lamang ito isang simpleng pang-asar, ito ay isang pandururog sa pagkalalaki ng isang tao at sa dangal ng isang buong bansa. Sigurado sila na ang maliit na sundalong Asyano ay hindi papatol sa pustahan at kahit pumayag pa ito, tiyak na matatalo ito ng miserable at magiging isang malaking katatawanan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Migs. Inaasahan ng lahat na mamumula siya, magagalit o mamumutla sa kahihiyan. Ngunit walang nakbago sa ekspresyon ni Migs. Binalewala niya ang tingin ng pangalipusta at pagamak sa paligid niya at tahimik na sinalubong ang asul na mata ni Miller na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Sa kanyang malalim at itim na mga mata, walang mababasang emosyon. Ang katahimikang iyon ay parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo, ang Totu. Siya ay isang lalaking nakswat ng berdeng boyna ng Special Forces Regiment ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Paulit-ulit siyang sumabak sa mga sitwasyong nasa bingit ng kamatayan, sumailalim sa mga pagsasanay na sumusubok sa hangganan ng pagkatao. Ang kanyang puso ay hinulma na sa bakal, hindi natitinag sa anumang sitwasyon. Sa kanyang paningin, ang hamon ni Miller ay parang isang tuta na tumatahol sa harap ng isang leong isang kalokohan. Sige, ang mahinang ngunit matatak na sagot ni Migs. Sa sandaling iyon, ang hangin sa training ground na puno ng pangungutya ay bahagyang nagbago. Nagulat si Miller sa hindi inaasahang tugon, ngunit agad ding ngumisi, isang hamak na insekto na kusang tumalon sa apoy. Kinikilala ko ang tapang mo. Sige, simulan na natin. Ipapakita ko sa lahat kung gaano ka kamiserableng babagsak. Kinuha ni Miller ang kanyang modernong sniper rifle, isang sandatang gawa sa carbon fiber, may precision machine barrel at nilagyan ng pinakamataas na kalidad na optical scope, isang obra maestra ng siyensya.
Sa kabilang banda, dinala ni Mix ang kanyang luma at simpleng personal na rifle patungo sa firing range. Muling naktawanan ang masundalong Amerikano nang makita ang baril. Para sa kanila, isang komedya na isiping matatalo niya si Miller gamit ang isang baril na tila galing pa sa museo. Nagsimula ang pustahan. Ipinakita ni Miller ang kanyang galing, walang pag-aalinlangang pinaputok ang 5 bala. Bang, 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 bang. Kasabay nga matutulis na putok, ang mga bala ay sunod-sunod na tumama malapit sa itim na bilog sa gitna ng target. Ang huling bala ay tumama mismo sa sentro, isang perpektong pamamaril. Nahiyawan ang mga Amerikano, isinisigaw ang kanyang pangalan. Hinipan ni Miller ang usok mula sa dulong kanyang baril na may ngiting tagumpay. Ngayon, si Mix na ang babaril. Kinuha niya ang kanyang lumang baril at pumuwesto. Hindi pa rin nawawala ang ngisi sama sundalong Amerikano. Matatamaan kaya na Pinoy na yan ang target, bulong-bulungan nila, inaabangan ang kanyang kahiyahiyang pagkatalo at ang malupit na pang-alipusta ni Miller. Tahimik na ipinikit ni Mix ang kanyang mata. Sa halip na pakinggan ang ingay sa paligid, pinakinggan niya ang awit ng hangin na nakdadala ng alikabok. Ginamit niya ang kanyang nga daliri upang damhin ang halumigmig ng hangin at kinakalkula ang direksyon at bilis nito batay sa pagdampi nito sa kanyang pisngi. Ito ang kanyang ritual na inulit niya ng libo-libong beses sa gitna ng malaimpyernong pagsasanay sa Special Forces. Ang kanyang katawan ay nagiging isa sa kalikasan. Dahan-dahan niyang kinontrol ang kanyang pahinga. Pahinga palob, pagpigil at sa huling sandali ng pahinga palabas. Sa pagitan ng bawat tibok ng kanyang puso, may isang napakalit na sandali ng pagtigil. Hinintay niya ang sandaling iyon kung kailan tila humihinto ang buong mundo. Hindi na mahalaga ang hangin ng pangungutya at pahamak sa paligid niya. Sa kanyang mundo, tanging siya, ang kanyang baril, at ang target na 1,000 metro ang layo ang umiiral. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa training ground. Sa ilalim ng nakbabagang araw, 12 ng sundalo ang naktipon, ngunit tila si Mix na lang ang natitira sa mundo. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanyang matatak na likod, habang hawak ang lumang rifle sa kanyang balikat. Ang mangisi sa labi nga mga sundalong Amerikano ay hindi nawala, ngunit ngayon ay may halong pag-asam at kuryosidad na. Pinakrus ni Miller ang kanyang braso, pilit na pinapanatili ang kanyang kampanteng ngiti, ngunit ang kanyang asul na mata ay mas matalas kaysa dati. Sinusubaybayan ang bawat kilos ni Mix. Medyo ikinagulat niya ang kahinahunan ng Pilipino, ngunit hindi siya naniniwalang ito'y magre-resulta sa galing. Ito'y huling pagyayabang lamang ng isang talunan, sabi niya sa kanyang sarili. Sumilip si Mix sa scope. Sa likod ng lente, ang target na 1,000 metro ang layo ay umaalon dahil sa agiwiwing gubat. Ang pabago-bagong ihip ng hangin ay nagpapahirap na hulaan ang trajectory ng bala. Kahit na may pinakabagong ballistics calculator, mahirap itama ang makapagkakamali sa ganitong kondisyon. Maging si Miller ay umasa lamang sa kanyang karanasan at mamahaling kagamitan para matamaan ang target. Ano ang magagawa ng hamak na Pilipinong iyon gamit ang lumang baril? Inalis ni Mix ang kanyang mata sa scope. Sa halip, itinuon niya ang lahat ng kanyang pandama sa direksyon ng alikabok sa bahagyang pagalaw ng mga damo at sa dampi ng hangin sa kanyang pisngi. Hindi siya isang makina, siya ay isang mangangaso na binabasa ang nga variable gamit ang kanyang katawan. Naalala niya ang hindi mabilang na gabi sa kanyang pagsasanay sa Special Forces kung saan kailangan niyang tanggalin ang target sa gitna ng pabago-bagong kalikasan sa kabundukan man o sa latian. Tanging ang buhay na pandama ang kayang makakita at makahula sa mga maliliit na pagbabago na hindi kayang kalkulahin ng computer. Muli siyang huminga ng malalim, isang espesyal na paraan ng pahinga na pinagsanayan niya ng husto sa Special Forces.
Pinuno niya ang kanyang bagangang hangin at dahan-dahan at pantay itong inilabas. Ang kanyang presyon ng dugo ay bumaba, ang tibok ng kanyang puso ay bumagal, at maging ang pinakamalit na pangininik sa dulo ng kanyang daliri ay nawala. Ang kanyang katawan ay naging isang buhay na sandalan ng baril. Sa sandaling pinigil ng lahat ang kanilang hininga, sa wakas ay umaling-aunaw ang unang putok. Bang! Isang mabigat at malakas na tunog, iba sa matinis na putok ng modernong rifle ni Miller. Ang bala ay gumuhit ng isang arko, lumilipat sa layong 1 metro. Tila walang katapusan ang sandali, tatamakaya o kahit malapit man lang sa target. Sa sandaling maglalabas na sana ng mapanutiang komento ang nga sundalong Amerikano, lumitaw ang resulta sa monitor na nakakabit sa tabi ng target. Bullseye, 10 puntos. Sandaling natigilan ang buong training ground. Nawala ang tawanan at bulungan. Tanging ang malakas na ihip ng hangin ang maririnig. Kinusot ng mga sundalong Amerikano ang kanilang mga mata. Akala nila ay namamalikmata lang sila. Swerte lang yan, beginner's luck. Pilit nilang itinatanggi ang katotohanan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Miller. Ang kanyang mga asul na mata ay nanlaki sa hindi paniniwala at ang kanyang labi ay natuyo. Isang putok lang. Ngunit ang bigat ng isang putok na iyon ay parang isang malaking bato. Ang pamamaril ay matematika at siyensya. Distansya, bilis ng hangin, halumigmig, bigat ng bala, kahit ang pag-ikot ng mundo ay kailangang isaalang-alang. Ngunit ang lalaking ito, gamit ang kakarampot na kagamitan, ay tinamaan ang bullseye na parang naglalaro lang sa perya. Hindi ito swerte. Hindi pinansin ni Mix ang pagkamangha sa paligid. Para siyang isang makina na naktanggal ng basak na bala at naksalang ng bago. Ang kanyang nagalaw ay walang pag-alinlangan o anumang hindi kinakailangang kilos. Ito ay natural na kilos na nakatatak na sa kanyang katawan mula sa libo-libong pag-ulit. Ikalawang putok, bang, muli, bullseye, 10 puntos. Ikatlong putok, bang, 10 puntos. Ika-4 na putok, bang, 10 puntos. Ang 4 na magkakasunod na putok ay hindi lamang tunog. Ito ay parang martilyo na dumudurog sa kayabangan at pagkiling ng mga Amerikano na nagahari sa training ground. Matagal nang nawala ang mapangungutya. Pinalitan ito ng pagkamangha, pagkalito at isang hindi may paliwanag na takot. Hindi nila maintindihan ang nangyayari sa kanilang harapan. Ang kanilang kaalaman sa militar, ang kanilang paniniwala sa superioridad ng kanilang kagamitan ay winawasak ng isang lalaking Asyano. Namutla ang mukha ni Miller. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi man lang niya naramdaman ang sakit ng kanyang gakuko na bumaon sa kanyang palad. Alam na niyang talo na siya. Ngunit hindi ito simpleng pagkatalo. Ito ay isang laban kung saan nakataya ang kanyang buhay bilang isang sundalo, ang kanyang buong karangalan. Ngunit lahat ng iyon ay dinudurok ngayon sa kamay ng isang lalaki. Kasabay ng kahihiyan, isang hindi may paliwanag na damdamin ang naksimulang umusbong sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay galit, inggit at isang pahanga na hindi niya namamalayan. Ngayon, ang huling bala na lang ang natitira. Ang 4 na bala na pinaputok ni Miggs ay halos makakatumpok sa isang punto sa loop ng 10-point circle. Tapos na ang laban. Ang kailangan na lang niyang gawin ay komportableng iputok ang huling bala upang tapusin ang pustahan. Ngunit hindi iyon ginawa ni Miggs. Inayos niya ang magnification ng kanyang scope at nagsimulang maghanap ng kung ano sa paligid ng target. Ang kanyang tingin ay tumigil sa kanang itaas na sulok ng target malayo sa sentro. Dun, may isang malit na tornilyo, kasinlaki ng kuko, na ginamit upang ikabit ang target. Kalawangin na dahil sa hangin at buhangin, isa lamang itong maliit na tuldok na bahagi ng eksena. Isang sundalong Amerikano na nakapansin sa kanyang tina-target ay hindi napigilang bumulong. Impossible. Yon ba ang target niya? Balif na siya. Hindi yan magagawa. Dahil sa kanyang sigaw,
lalong lumakas ang bulungan. Ang pagtama sa isang bilog na kasinlaki ng barya mula sa 1,000 metro ay gawa na ng isang Diyos. Paano pa kaya ang mas maliit na ulong turnilyo at sa gitna pa ng hindi mahulaan na malakas na hangin? Hindi na ito sakop ng pamamaril. Ito ay kabaliwan. Ilang sundalo ang muling nagsimulang tumawa. Sobrang yabang naman. Gusto pa yatang maging katatawanan sa huli. Tanging si Miller ang hindi tumawa. Naramdaman niya, ang lalaking ito ay hindi nagyayabang. Seryoso siya at isang nakakatakot na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang likuran, ang pakiramdam na baka magtagumpay siya. Muling huminga ng malalim si Mix. Ang lahat ng kanyang pandama ay naging matalas na parang dulong ang karayom. Hinihintay niya ang sandaling nagbago ang direksyon ng hangin, ang sandaling humupa ang agiwiwi, ang sandaling nagtagpo ang lahat ng enerhiya ng langit at lupa. At sa wakas, ang kanyang daliri ay kinalabit ang gatilyo. Bang! Ang ikalimang putok ay iba sa naunang apat. Ito ay tunog ng pagtatapos at kasabay nito ang simula ng isang bagong alamat. Ang bala ay lumipat, nilabanan ang hangin at ang batas ng grabidad. Lahat ng mata ay nakatutok sa monitor. Walang pagbabago. Walang marka na lumitaw sa target. Kita nyo na pumalpak din, sigaw ng isang sundalo. Ngunit sa sandaling iyon, ang zoom ng observation camera ay pinalaki sa pinakamataas na antas at itinutok sa kanang itaas na sulok ng target. At lahat ng nakakita sa screen ay hindi makapaniwala sa kanilang mamata. Ang maliit na turnilyo na nakakabit sa target. Ang kalawangin nitong ulo ay may butas sa gitna. Muling bumalot ang perpektong katahimikan sa training ground. Sa pagkakataong ito, hindi lang pagkamangha, kundi isang halos relihiyosong paggalang ang narun. Ito ang reaksyon ng taong nakasaksi sa isang gawaing lampas sa kakayahan ng tao. Hindi na nila kayang tingnan si Mix bilang ang tahimik na Pinoy. Siya ay isang nilalang na lampas sa kanilang pangunawa, isang buhay na alamat. Walang lakas na ibinaksak ni Miller ang kanyang baril sa lupa. Ang tunog ng metal na tumama sa lupa ay tila napakalakas. Tulala siyang nakatingin sa screen na nagpapakita ng butas sa turnilyo, isang ganap na pagkatalo. O baka ang salitang pagkatalo ay wala ng kahulugan. Sa harap ng isang nilalang na nasa ibang dimensyon, ang pagpapakitang gilas niya ay naging isang kahangalan at kahihiyan. Isang nakakapanliit na kahihiyan ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ngunit mula sa abong ng kahihiyang iyon, isang mainit at malakas na bagay ang nagsimulang mag-apoy. Ito ay ang purong paggalang ng isang sundalo sa isa pang sundalo, walang bahid ng anumang pagkiling. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan si Mix. Ibinaba na nito ang kanyang baril at nakatayo na run na may kalmadong ekspresyon na parabang walang nangyari. Ang kanyang tahimik at hindi natitinag na anyo ngayon ay tila isang dambuhalang bundok sa kanyang mata. Nang araw na iyon sa training ground sa Palawan, nawala ang lahat kay Miller, ngunit kasabay nito, natutunan niya ang isang bagay na pinakamahalaga bilang isang sundalo. Matapos ang laban, ganap na nakbago ang hangin sa kampo. Ang hayagang pagmamaliit at pangungutya kay Mix ay naglaho. Pinalitan itong ng awkward na katahimikan, pahanga at isang bahagyang takot. Kapag dumadaan na si Mix, kusa nang tumatabi ang sundalong Amerikano o kaya'y awkward na yumuyuko kapag nakakatinginan sila. Para sa kanila, si Mix ay hindi na ang ordinaryong Pinoy exchange officer. Siya ay isang misteryosong nilalang na sumira sa kanilang mga paniniwala at nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang ego. Nagsimula silang magbulungan tungkol kay Mix. Naglipa na ang mga haka-haka kung saang unit siya sa Pilipinas nanggaling at kung anong uri ng pagsasanay ang kanyang pinagdaanan para magkaroon ng ganoong klaseng galing sa pamamaril. May nagsasabing miyembro siya ng isang lihim na assassination squad, habang ang iba naman ay nag-isip na baka produkto siya ng isang proyektong super soldier. Ang katahimikan ni Mix ay lalong nagpadagdag sa kanyang misteryo.
Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Miller. Ilang araw siyang nakulong sa kanyang kuwartel. Hindi siya sumasali sa pagsasanay at mag-isang kumakain. Ang kanyang pride ay durok na durok. Siya, na nagpasuko sa maraming lalaki at umabot sa tuktok, ay bumaksak sa harap ngang lahat sa larangan kung saan siya pinakamagaling at sa kamay pang ang taong pinakahinahamak niya. Mahirap tanggapin ang katotohanang iyon. Gabi-gabi, inaalala niya ang manangyari sa araw na iyon. Ang kalmadong mga mata ni Migs habang binabasa ang hangin, ang kanyang galaw na parang tubig sa natural at ang huling putok ang milagrosong sandali na ginawang possible ang impossible. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagagalit at napapahiya, ngunit kasabay nito, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang ito dahil sa galit. Bilang isang sundalo, napuno siya ng purong kuryosidad at matinding pagnanais na matuto. Sino ba talaga siya? Ano ang nagpalakas sa kanya ng ganito? Matapos ang ilang araw ng pag-iisip sa pagitan ng kahihiyan at paganga, nagpasya si Miller. Hindi niya estilo ang magtago. Kailangan niyang aminin ang kanyang pagkatalo at harapin ang dahilan nito. Lumabas siyang kanyang kuwartel at nagtungo sa training ground. Isa lang ang kanyang patutunguhan kung nasaan si Migs. Si Migs ay nasa isang sulok pa rin, nililinis ang kanyang baril. Ang paraan niya ng pahawak dito ay parang isang artisan na gumagawa ng isang obra maestra, maingat na kinakalas, nilalangisan at muling binubuo ang bawat piraso. Para sa kanya, ang baril ay hindi lang isang sandata. Ito ay isang karugtong ng kanyang katawan, ng kanyang buhay at pandama. Nang lumapit si Miller sa kanya, dahan-dahang lumayo ang nga sundalong Amerikano sa paligid. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga, pinapanood ang dalawa. Isang sugatang leona ba ang dumating para magiganti? O may iba pang mangyayari? May tensyon sa hangin. Kapitan de la Cruz, ang boses ni Miller ay may bahagyang panginginig at matibay na determinasyon. Wala na ang dating kayabangan. Itinigil ni Migs ang kanyang ginagawa at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang nga mata ay kalmado pa rin. May sasabihin ako. Tinitigan lang siya ni Migs, isang tahimik na senyales na magpatuloy. Huminga ng malalim si Miller. Kahit sa harap ng daan-daang sundalo, hindi siya kinakabahan. Ngunit sa sandaling ito, tila natutuyo ang kanyang lalamunan. Sinimulan niyang sabihin ang kanyang inihandang mga salita. Talo ako sa pustahan natin noong araw na iyon. Ang galing mo ay lampas sa kaya kong isipin. Ang pagsasabi ng salitang talo ay mas masakit pa sa kamatayan, ngunit nang masabi niya ito, gumaan ang kanyang pakiramdam at ang mga sinabi ko, lalo na yung tungkol sa pag-anak. Hindi na niya kayang ulitin ang salitang iyon kaya't sandali siyang tumigil. Namula ang kanyang mukha. Iyon ay malinaw na sexual harassment at racial discrimination. Isang bagay na dumungis sa karangalan ng isang sundalo. Taos puso akong humihingi ng tawad. Tinitigan niya si Migs ng diretso sa mata at yumuko, isang taos pusong pahingi ng tawad. Ang masundalong Amerikano na hindi kailanman inakalang makikita siyang ganito ay hindi makapaniwala. Ang reyna ng kampo na si Miller ay yumuyuko sa isang opisyal na Pilipino, isang nakakagulat na pangyayari. Saglit siyang tiningnan ni Migs bago ibinalik ang kanyang tingin sa baril. Habang pinupunasan ang bariles ng isang talang may langis, mahina siyang nagsalita. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kumunot ang no ni Miller. Hindi mo tatanggapin ang tawad ko. Dahil sa kahihiyang idinulot ko, hindi mo na ako mapapatawad. Sa kanyang puso, muling nagsimulang mag-apoy ang galit, ngunit sumunod ang mga salita ni Migs. Dahil hindi ko naman iyon inilagay sa puso. Ano? Ang masinabi ni Kapitana Miller ay hindi para sa akin. Iyon ay isang sigaw na para sa iyong sariling pagkabalisa at takot.
Ipinagpatuloy ni Migs ang pagsasalita habang binubuo ang napiraso ng kanyang baril. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit may talas na tila kayang tumagos sa lahat ng bagay. Obsesyonado ka sa ideya na dapat ikaw ang pinakamagaling. Kailangan mong patulayan ang iyong sarili palagi at pinatutunayan mo ang iyong halaga sa pamamagitan ng pagyurak sa iba. Lalo na ang isang lalaking Asyanong tulad ko na perpektong target para patunayan ang iyong superioridad. Ngunit hindi iyan ang tunay na lakas. Ang tunay na malakas na tao ay hindi kailangang mag-ingay. Ang kanyang masalita ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Miller. Naramdaman niya ang isang malaking pagkabigla na parabang ang kanyang pinakatatagong pagkabalisa at insecurities ay nasapol ng direkta. Tama siya, palagi siyang nababalisa. Bilang isang babae, kailangan niyang magsikap ng doble, triple pa kaysa sa malalaki. Palagi siyang takot na kapag nakpakita siya ng kahinaan, agad siyang mamaliitin at maiwan. Ang kanyang kayabangan ay isang baluti lamang upang itago ang takot na iyon. Nawala nang masabi si Miller. Hindi lang siya isang sundalong magaling bumaril. Mayroon din siyang kakayahang tumingin sa kaibuturan ng isang tao. Paano mo nalaman? Nakikita ko sa mga mata. Itinaas ni Migs ang perpektong nabuong baril. Sa larangan ng digmaan, nakita ko na ang mga mata ng maraming tao, ang mga mata ng isang taong malapit ng mamatay, ang mga mata ng isang taong punong galit, ang mga mata ng isang taong takot na takot, at ang mga mata ng isang taong tulad mo na naktatago sa likod ng kayabangan para itago ang takot. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Miller. Hanggang ngayon, para siyang isang bata na nagyayabang. Ang lalaking nasa harapan niya ay isang tunay na sundalo na dumaan na sa maraming digmaan at paulit-ulit na tumawid sa hangganan ng buhay at kamatayan. Isa na lang ang itatanong ko, ang huling putok. Paano mo natamaan ang maliit na turnilyong iyon? Kahit anong isip ko, hindi ko maintindihan. Hindi iyon possible sa pamamagitan ng ballistic calculation. Iyon ang pinakamalaking tanong na gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng ilang araw at gabi. Ibinaba ni Migs ang baril at tumayo. Nilakpasan niya si Miller at mahinang sinabi, ang baril ay hindi pinapaputok ng kamay, kundi ng puso. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad siya patungo sa kanyang kuwartel. Naiwan si Miller na tulala, pinapanood ang kanyang likod, pinapaputok ng puso. Hindi pa niya naintindihan ang kahulugan ng malazen na salitang iyon, ngunit isang bagay ang sigurado. Nasa harap siya ngayon ng pintuan ng isang bagong mundo, at ang susi para buksan ang pintuang iyon ay hawak ng isang lalaking nangangalang Miguel de la Cruz. Mula noon, hindi na hinamon o minalit ni Miller si Migs. Sa halip, sinimulan niya itong sundan na parang anino. Pinapanood niya siya habang nagsasanay, inobserbahan ang bawat kilos niya. Sa kanyang puso, mayroon na siyang bagong layunin. Ang malampasan si Migs. Hindi na ito dahil sa baluktot na kompetisyon o kayabangan. Ito ay isang purong pagnanais para sa tunay na lakas. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang bagong yugto. Bakit ganon na lang kalakas si Miguel de la Cruz? Isang tanong na hindi maalis sa isip ni Miller. Hindi sapat na sabihing magaling lang siyang bumaril. Ang kanyang mamatang laging kalmado, ang kanyang hindi natitinag na kahinahunan sa gitna ng matinding pressure at ang kanyang kakayahang basahin ang pagkataong isang tao hindi ito makukuha sa ordinaryong pagsasanay lamang. Lumalim ng lumalim ang kanyang kuryosidad tungkol sa nakaraan ni Migs sa isang madilim na gabi sa kuwartel, sa gitna ng gubat, habang tulok na ang lahat. Nakahiga si Migs sa kanyang kama, nakapikit. Sinusubukan niyang matulog, ngunit ang magapamilyar na piraso ng bangungot ay muling pumasok sa kanyang isipan. Ito ay maalaala mula sa kanyang nakaraan nung siya ay nasa Special Forces Regiment ng Hugbong Katihan ng Pilipinas.
Nagbago ang eksena sa kanyang isipan. Nasa harap niya ngayon ang masukal at maputik na gubat ng Sierra Madre sa isang tag-ulan. Ang malamig na ulan ay tumatagos hanggang sa buto at ang makapal na putik ay nagpapahirap sa bawat hakbang. Isang grupo ng mga Special Forces trainees, may kumpletong gamit, ang naglalakbay sa gitnang gubat. Kasama nila ang batang si Migs. Ang kanyang makamay at paa ay manhid na sa lamig. Ang ilang araw na walang tulog at gutom ay nagpapalabo sa kanyang kamalayan. Ito ang Hell Week, isang pagsubok sa hangganan ng pagkatao. Sumigaw ang kanilang instructor, kung susuko na kayo, patunugin niyo ang kampana. Pero tandaan niyo sa oras na patunugin niyo yan habang buhay kayong tatatakan bilang talunan sa buhay niyo. Ang kampana ng pagsuko na nakasabit sa harap ng kampo. Ang pagpapatunok nito ay nangangahulugang paglaya mula sa pisikal na paghihirap. Ngunit kasabay nito, kamatayan bilang isang sundalo. Marami sa kanyang makasabayan ang sumuko. Habang pinapanood ang kanilang mga luha, nagtiimbagang si Mix. Hindi siya maaring bumaksak dito. Lumipat ang alaala sa ibang lugar. Isang madilim na gabi sa dagat ng Sulu. Malalakas na alon ang humahampas sa kanila habang nagsasagawa ng seaborne infiltration training. Nakasakay sa isang maliit na rubber boat, tahimik silang papalapit sa teritoryo ng kaaway. Isang dambuhalang alon ang tumama at tumaob ang kanilang bangka. Sa sandaling hinihila siya pababa sa madilim na tubig. Hinawakan niya ang gamit ng kanyang kasamahan na nawawalan ng malay at pilit na lumangoy pataas. Ang takot sa kamatayan ay bumalot sa kanya, ngunit hindi siya sumuko. Walang maiwan, lahat tayo babalik ng buhay. Iyon ay isang pangakong walang salita sa pagitan ng magkakapatid sa serbisyo. Hindi lamang ito mga alaala ng matinding pagsasanay. Nakatatag din sa kanyang isipan ang mga madugong alaala ng tunay na operasyon. Isang gubat sa Mindanao, isang lihim na operasyon upang iligtas ang isang dayuhang turista na binihag ng isang teroristang grupo. Ang team ni Mix ay pumasok sa kampong na terorista sa dilim. Sa nakabibinging katahimikan, tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang maririnig. Nang ibigay ang senyales para sa pagsalakay, ang kampo ay biglang naging isang impyerno. Nagliwanag ang dilim sa mga putok na baril. Ang masigaw, sakit at amoy ng pulbura ay naghalo sa kaguluhan. Nanatiling kalmado si Mix, tinatamaan ang nga kalaban habang papalapit sa bihag. Habang inililigtas ang bihag at sinisigurado ang kanilang pagtakas, isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Ang pinakabatang miyembro ng kanilang team, isang baguhan, ang sumalong ng bala na para sa kanya. Ang huling mukha ng kanyang kasamahan nadugwan ngunit bahagyang nakangiti. Sir, mabuhay kayo. Nang araw na iyon, natutunan niya ang sakit ng pagkawala ng isang kapatid. At itinak niya sa kanyang buto ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging malakas. Ang kahinaan ay nangangahulugang kamatayan para sa kanya at sa kanyang manakasama. Ang mapiraso ng alaala ay patuloy na gumugulo sa kanya. Minsan, naalala niya ang kanyang serbisyo bilang peacekeeper sa isang bansang sinira ng digmaan sibil, ang walang laman na mata ng magabatang nakaranas ng gutom, sakit at walang tigil na karahasan. Sinubukan niyang protektahan sila, nagbibigay ng pagkain at nagbabantay sa isang maliit na klinika. Ngunit isang gabi, sinalakay ng mga rebelde ang kanilang nayon at sinunok ito. Sa harap ng kanyang nga mata, maraming inosenteng buhay ang nawala. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at pagkakasala ay unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Lahat ng mga alaalang iyon ang mga malaimpyernong karanasan sa pagsasanay at sa tunay na laban. Ang humulma kay Migs ngayon, ang kanyang kahinahunan ay nakuha mula sa paulit-ulit na pagtawid sa bingit ng kamatayan. Ang kanyang pangunawa ay nahasa sa pagsaksi sa pinakamasama at pinakadakilang mukha ng sangkatauhan. Ang kanyang galing sa pamamaril ay hindi lamang isang kasanayan sa pagtama ng target.
Ito ay isang desperadong paraan para mabuhay upang protektahan ang kanyang nga kasama, upang tuparin ang misyon, at higit sa lahat upang manatiling buhay. Ang sinabi niyang pinapaputok ng puso ay hindi isang matulaying pahayag. Iyon ang kanyang karanasan mismo. Sa sandali ngang pakalabit ng gatilyo, ang kanyang isip ay puno lamang ng purong konsentrasyon sa target at isang matinding determinasyon na protektahan ang nga dapat niyang protektahan. Lahat ng distractions, emosyon, kahit ang takot sa kamatayan, ay nawawala. Sa estado ng walang sarili, ang baril ay nagiging isang kasangkapan lamang upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Tumayo si Mix at lumabas ng kuwartel. Ang malamig na hangin ng gabi sa gubat ay nakpalamig sa kanyang mainit na ulo. Sa langit, hindi mabilang na mga bituin ang kumikinang na parang mga diamante. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang dog tag at hinawakan ito. Nakaukit doon ang kanyang pangalan, serial number at blood type, at sa tabi nito nakasabit ang dog tag ng kasamahan niyang namatay sa Mindanao. Hindi siya nag-isa. Ang makaluluwang kanyang manaunang kasama at ang responsibilidad sa mataong hindi niya na protektahan ay laging nakapasan sa kanyang magabalikat. Ito ang nagtutulak sa kanya na patuloy na magsanay at sumulong. Sa malayo, may isang maliit na ilaw na nagmumula sa kwartel ni Miller. Siguradong hindi rin siya makatulog. Naisip ni Migs, malakas siya, ngunit hindi pa niya naranasan ang tunay na digmaan. Ang kanyang lakas ay parang isang matalim na espada na hinasa sa loob ng isang ligtas na lugar. Ngunit ang tunay na bakal ay kailangang paulit-ulit na pukpukin sa apoy ng impyerno, marahil ang magasusunod na pagsasanay. At marahil ang isang tunay na laban na maaring dumating, ang magtuturo sa kanyang ng tunay na kahulugan ng lakas. Tahimik na tinitigan ni Mix ang mga bituin. Sa kanyang likuran, ang nga imahe ng kanyang malaimpyernong nakaraan ay unti-unting naglalaho sa dilim. Ang masugat ay hindi kailanman maghihilom, ngunit ngayon alam na niya kung paano mamuhay kasama ang mga ito. Iyon ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Hindi rin patay ang ilaw sa kwartel ni Miller. Nakahiga rin siya, hindi makatulog, dahil sa huling sinabi ni Mix na hindi maalis sa kanyang isipan. Nagtatago ka sa likod ng kayabangan para itago ang takot. Ang masalitang iyon ay bumutas sa kanyang pinakamalalim na sugat. Ang kanyang mayabang at agresibong pag-ugali ay hindi likas. Ito ay isang matigas at matalim na baluti na siya mismo ang lumikha upang mabuhay. Ang kanyang alaala ay bumalik sa West Point, isang prestihiyosong akademya militar. Bilang anak at apo nga general, ang kanyang kapalaran ay nakatakda na mula pa nung siya'y isinilang. Ngunit ang realidad na kanyang hinarap ay hindi madali. Sa isang kulturang dominado ng mga lalaki, ang isang babaeng kadete ay laging isang dayuhan at target ng pangungutya. Babae, magiging sundalo. Mas mabuti pang mag-aral ka na lang magluto sa kusina. Kapag sumiklap ang giyera, siguradong ikaw ang unang iiyak at hahanapin ang nanay mo. Araw-araw, ang nahayagang pang-alipusta at seksistang komento ay tumutusok sa kanyang puso na parang mga punyal. Maging ang mga propesor ay may lihim na pagdududa sa kakayahan ng mga babaeng kadete. Napagtanto niya, upang mabuhay dito, kailangan niyang maging doble o triple na mas malakas kaysa sa kanila. Sa sandaling magpakita siyang kahinaan, lalapain siya ng buo. Mula noon, sinimulan niyang pahirapan ang kanyang sarili. Kung tumatakbo ang mga lalaki ng 5 kilometro, siya ay tumatakbo ang 10. Kung kaya nila ang 10 pull-ups, ginagawa niya itong 20. Siya ang unang gumigising para magsanay at huling umaalis sa library para mag-aral ng taktika. Binawasan niya ang tulog, isinakripisyo ang pagkain at itinuon ang lahat sa pagsasanay at pag-aral. Ang kanyang katawan ay puno nga sugat at pasa, ngunit ang kanyang isip ay naging matalas na parang isang espada. Unti-unti nagsimula siyang mapansin.
Nilampasan niya ang nga lalaki sa lahat ng pagsasanay at ang kanyang nga marka ay laging nasa tuktok. Dahan-dahang nagbago ang tingin sa kanya ng matao. Ang pangungutya ay naging takot. Ang pagmamaliit ay naging pag-ingat. Natutunan niyang pasukuin ang mga lalaki gamit ang lakas. Matapos niyang baliin ang braso ng isang lalaking kadete na minalit siya sa chomba training, wala nang nangahas na bastusin siya. Pinatunayan niya na hindi siya mahina dahil babae siya, kundi mas malakas pa siya kaysa sa kanila. Ngunit sa prosesong iyon, may nawala sa kanya, tawa at luha, pakikiramay at awa. Itinuring niyang kahinaan ang mga emosyong ito at isinara ang kanyang puso. Naging isa siyang malamig na makina na tanging tagumpay at pagsunod ang alam. Ang kanyang palayaw ay ang blondeng halimaw. Pagkatapos nung graduation, pinili niya ang mas mahirap na landas. Nag-volunteer siya sa Ranger School, ang daan patungo sa pagiging miyembro ng Special Forces. Iyon ay isang impyerno. Isang lugar kung saan sinusubok ang pisikal at mental na hangganan ng tao sa ilalim ng matinding kakulangan sa tulog, pagkain at pahinga. Maraming aplikante ang sumuko, ngunit naktiis siya. Gumapang siya sa putikan, kumain ng ahas at naglakad sa kabundukan ng ilang araw na walang tulog. Ang pinakamahirap ay ang pakiling na dala ng pagiging babae. Mas malupit ang ma-instructor sa kanya at itinuring siyang na makasamahan niyang trainees bilang pabigat sa team. Sa mga mahahalagang misyon, sadya siyang iniwasan. Minsan, sa isang land navigation exercise, sinadya siyang bigyan ng maling coordinates ng kanyang nga kasama para maligaw. Sa gitnang madilim na gubat, kailangan niyang mag-isang hanapin ang daan. Sa sandaling malapit na siyang bumigay dahil sa gutom at pagod, sumandal siya sa isang puno at umiyak. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay niya na naramdaman ang ganong kalungkutan at pag-iisa. Ngunit hindi siya sumuko. Ginamit niya ang nga bituin para hanapin ang direksyon na hanap ng mga halamang makakain at naglakad buong gabi. Kinaumagahan, nang dumating siya sa destinasyon, gula-gulanit ang anyo, hindi makapaniwala ang kanyang nakasama. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ganap na nagbago ang tingin nila sa kanya. Hindi na siya isang babae. Isa na siyang kapatid sa serbisyo na kaya nilang isama sa bingit ng kamatayan. Sa wakas, natapos niya ang Ranger School na may matataas na karangalan at formal na isinuot ang simbolo ng isang Special Forces soldier. Pagkatapos nun, naglingkod siya sa iba't ibang magugulong lugar sa mundo. Mga operasyong kontraterorismo, pagliligtas ng bihag, pag-asasinat ng high-value targets matagumpay niyang isinagawa ang mga misyon na nakataya ang kanyang buhay at pinatunayan ang kanyang kakayahan. Tumas ang kanyang reputasyon at nakuha niya ang ganap na tiwala ng kanyang matauhan. Ngunit sa kanyang puso, laging may isang puwang na hindi mapunan at isang pagkabalisa na hindi mawala. Nagtatago siya sa likod ng karakter na blondeng halimaw na kanyang nilikha at unti-unting nawawala ang kanyang tunay na sarili. Pakiramdam niya ay isa na lamang siyang walang lamang balat na nakakaramdam lamang ng kapanatagan kapag niyuyurakan niya ang iba at ipinapakita ang kanyang lakas. Si Mix ay nakita ang tunay niyang anyo ng tumpak. Agad niyang napansin ang takot at kahinaan na pilit niyang itinatago. Iyon ang nagpagulo sa kanya. Pakiramdam niya, ang pader ng lakas na itinayo niya sa buong buhay niya ay gumuho sa isang tahimik na tingin lang nito. Tumayo si Miller at naghilamos ng malamig na tubig. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay mukhang pagod. Ang kanyang nga asul na mata ay nawalan ng dating kislap at puno ng malalim na pag-isip. Tinanong niya ang kanyang sarili kung tama ba ang landas na kanyang tinahak. Ano ang lakas? Ano ang tunay na sundalo? Ang lakas na kanyang hinangad ay ang kapangyarihan upang dominahin, ang kapangyarihang maghari sa iba, pasunurin sila at pasukuin.
Ngunit ang lakas na ipinakita ni Meigs ay iba. Ito ay mas malapit sa kapangyarihan upang protektahan. Ang lakas na tahimik na nagsasanay upang protektahan ang sarili, ang mga kasama, at ang mga pinaniniwalaan. Ang lakas na nagbibigay ng tiwala dahil sa kanyang pagkatao, hindi dahil sa ingay na ginagawa niya. Nagpasya si Miller. Oras na para iwanan ang malumang paraan, oras na para basagin ang balat ng blondeng halimaw. Nais niyang matutunan ang tunay na kahulugan ng lakas mula kay Meigs. Nais niyang maunawaan ang mga impyernong pinagdaanan nito, ang bigat ng buhay na kanyang dinadala. Sumisikat na ang araw sa gubat, habang pinapanot ang maringal na pagsikat na araw na nagtataboy sa dilim, nangako si Miller ng isang bagong simula. Ang kanyang mata ay muling nagkaroon ng dating kislap. Ngunit sa loob nito, sa halip na kayabangan, mayroon ng kababaang loob at isang nagaalab na pagnanais para sa katotohanan. Hindi na siya ang dating Miller. Pagkatapos ng shooting demonstration ni Meigs, ang kapaligiran sa kampo ay nanatili sa isang kakaibang kapayapaan. Hindi na hinahamon ng mga sundalong Amerikano si Meigs at si Miller naman ay tahimik, lamang siyang inoobserbahan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay parang katahimikan bago ang bagyo. Alam ngang lahat, hindi ito isang kampo para sa pagkakaibigan, kundi isang lugar na mga pinakamagagaling na sundalo na handang i-deploy anumang oras. At sa wakas, dumating ang araw na iyon. Madaling araw, isang malakas na tunog ng alarma ang yumanik sa buong kampo. Automatikong tumalon ang lahat ng sundalo mula sa kanilang mga kama at inihanda ang kanilang mga gamit pandigma. Wala pang 5 minuto, ang nga sundalong may kumpletong armas ay naktipon sa Tactical Operations Center, TOC. Sa malaking screen sa loob ng TOC, ipinakita ang isang satellite map ng rehiyon at sa gitna nito, isang pulang tuldok ang kumikislap. Si Colonel Williams, ang commander ng Joint Exercises, ay nagsimula ng briefing. Ang kanyang mukha ay seryoso, wala ang karaniwang ngiti, maginoo, hindi ito pagsasanay. Ito ay isang tunay na sitwasyon, isang mahinang bulungan ang kumalat sa mga sundalo. Ayon sa intelligence, isang mahalagang miyembro ng internasyonal na teroristang grupo na kapatiran ng itim na watawat, isang eksperto sa paggawa ng bomba na nangangalang Al-Zayed ay kumpirmadong nagtatago sa lugar na ito. Ang kanyang lokasyon ay dito, sa isang abandonadong planta ng langis sa hangganan. Itinuro ng laser pointer ni Colonel Williams ang pulang tuldok sa screen. Si Al-Zayed ay hindi isang ordinaryong terorista. Siya ay isang mapanganib na individual na bihasa rin sa paggawa ng chemical weapons. May mga indikasyon na naghahanda siya ng isang malakihang pag-atake rito. Ang ating mission ay simple. Bago sumikat ang araw, pasukin ang planta at hulihin si Al-Zayed ng buhay o patayin kung lalaban. Naging malamig na parang yelo ang hangin sa TOC. Naramdaman ng lahat ang kahalagahan at panganib ng misyon. Ang operasyong ito ay isasagawa ng isang joint team na binubuo ng mga pinakamagagaling na sundalo mula sa US at Pilipinas. Ang pamumuno na team ay ipagkakatiwala kay Kapitana Miller. At ang kanyang deputy commander ay si Kapitan de la Cruz. Sa anunsyo ni Colonel Williams, lahat ng mata ay napabaling kina Miller at Meigs. Nagulat ang mga sundalong Amerikano. Bagamat kinikilala nila ang galing ni Meigs, isang malaking desisyon na ipagkatiwala sa isang exchange officer na Pilipino ang mahalagang posisyon ng deputy commander sa halip na sa mga mas bihasang opisyal na Amerikano. Nagulat din si Miller, ngunit kinagat niya ang kanyang labi at tinanggap ang utos. Naintindihan ko, Sir, idinagdag ni Colonel Williams sa isang boses na halos si Miller lang ang makakarinig. Kapitana Miller, naniniwala akong ang iyong agresibong estilo ng pamumuno at ang kahinahunan ni Kapitan de la Cruz ay magiging isang magandang kombinasyon.
Igalang mo ang kanyang pahuhusga. Pagkatapos ng briefing, nakpulong ang joint team. Mula sa panig ng US, 5 sila kasama si Miller. Mula sa Pilipinas, 3 sila kasama si Migs. Isang maliit na elite team na may 9 na miyembro. Inilatag nila ang mapa sa isang mesa at sinimulan ang pagpaplano. Si Miller bilang commander ang unang nagsalita. Ang target ay may 3 gusali. Based sa satellite photos, mahigpit ang seguridad sa labas at posibleng may mga CCTV camera. Ang pagpasok sa pangunahing gate ay pagpapakamatay. Ipinakita niya sa mapagamit ang isang panulat. Ito ang plano ko. Ibababa tayong helicopter 5 kilometro mula sa target at sa dilim, tahimik tayong lalapit. Ang Alpha Team na pangungunahan ko ay papasok sa hilagang ventilation shaft. Ang Bravo Team naman ay sa silangang drainage pipe. Sabay tayong papasok, makikita tayo sa loob at sabay nasasalakayin ang Central Control Room kung saan pinaniniwala ang nandun si Al-Zayed. Kailangan nating gawin ito ng mabilis at tahimik. Ito ay isang tipikal na plano ng US Special Forces. Gamit ang high-tech na kagamitan at superior firepower, mabilis at matapang na tinatamaan ang target. Ang plano ni Miller ay perpekto, parang galing sa libro at sumang-ayon ang mga sundalong Amerikano. Ngunit si Migs ay tahimik lamang na tinitingnan ang mapa at mga litrato. Ang kanyang ekspresyon ay mas seryoso kaysa dati. Kapitan de la Cruz, may problema ba? Tanong ni Miller. Umiling si Migs at mahinang sinabi, masyadong perpekto ang plano, iyon ang problema. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ni Miller ang kanyang kilay. Malaki ang posibilidad na ito ay isang patibong na inihanda ng kaway. Inaasahan ang ganitong klase ng atake. Ang isang mahalagang tao tulad ni Al-Zayed na ganito kadaling ilantad ang kanyang lokasyon ay kahina-hinala. Ang planta ay nasa isang bukas na lugar, mahirap lapitan, at ang loop ay puno ng komplikadong tubo at makina na mas madaling ikulong tayo. Sa sandaling pumasok tayo, isasara nila ang lahat ng labasan at mahuhuli tayo sa isang bitag. Isang sundalong Amerikano ang ngumisi. Hindi ba't masyado kang paranoid? Mga hangal na terorista lang naman sila. Pinigilan siya ni Miller at muling tinanong si Migs. Kung gayon, ano ang iyong mungkahi? Kumuha si Migs ng panulat at itinuro ang isang punto sa mapa. Ito ay isang lugar na halos 2 kilometro sa silangan ng planta, isang lugar na walang marka sa mapa, sa gitna ng isang masukal na lugar. Dito, ako nakatuon. Base sa malumang satellite photos at geological data, ang lugar na ito dati ay puno ng mga underground pipelines para sa oil exploration. Karamihan ay sarado na. Ngunit posibleng mayroon pang isang emergency line na gumagana. Mataas ang posibilidad na may isang lihim na daanan na kumukonekta sa ilalim ng planta. Anong basehan mo? Si Al-Zayed ay isang eksperto sa bomba at kemikal. Kapag pumipili ng taguan ang isang taong tulad niya, ang pinakamahalaga ay 100 para makatakas. Ang isang underground pipeline ay ang perpektong daan para makalabas nang hindi nakiwan ng bakas. Ang analisis ni Migs ay matapang at orihinal, ngunit kasabay nito napakadelikado. Ang pagpasok sa isang hindi kilalang underground tunnel na walang anumang impormasyon ay isang sugal na maaring magresulta sa pagkalibing ng buhay. Napaisip ng malalim si Miller. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang perpektong plano at ng mapanganib na sugal ni Migs. Ang textbook na paraan o ang hindi inaasahang taktika, ang buhay ng 9 na tao ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Tinitigan niya ang mamata ni Migs. Ang kanyang mamata ay hindi natitinag punong kumpiyansa. Sa sandaling iyon, naalala ni Miller ang huling sandali ng kanilang laban sa pamamaril. Nung sinabi ng lahat na imposible, nakita niya ang isang hindi nakikitang posibilidad at ginawa itong realidad. Sa wakas, nakpasya si Miller. Sige, susundin natin ang plano mo. Nakbulungan ang mga sundalong Amerikano,
ngunit pinatahimik sila ni Miller sa isang matatak na boses. Ako, si Kapitan de la Cruz at tigisang scout mula sa bawat bansa, isang advance team na may 4 na miyembro ang unang papasok sa underground pipeline. Ang iba ay maghihintay sa labas para sa aming senyales. Ito ang pinal na plano, wala nang diskusyon. Ipinusta niya ang kanyang karangalan, ang kanyang pride, at ang buhay ng kanyang tauhan sa pahuhusga na isang lalaking nagngangalang Miguel de la Cruz. Nagtakpo ang kanilang matingin. Nawala na ang dating pagiging makaribal. Tanging ang isang matibay na tiwala na nakatuon sa iisang layunin, ang tagumpay ng misyon ang natira. Ang dalawang anino na nagsimulang makrus sa dilim ay kumikilos na ngayon patungo sa isang target. Ang natitirang oras bago ang operasyon, 3 oras. Ang countdown patungo sa kamatayan ay nagsimula na habang papalapit ang oras ng operasyon, ang tensyon sa kampo ay lalong tumindi. Sa dilim, ang rotor ng helicopter ay marahang umiikot, handa na sa paglipat. Ang advance team na binubuo ni Miller, Miggs at 2 pa ay huling sinuri ang kanilang magamit, night vision goggles, maripol na may silencer, communication gear, at mga pampasabog para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. May determinasyon sa kanilang mga mukha. Tahimik na lumipat ang helicopter, mababa sa ibabaw ng madilim na gubat. Sa labas ng bintana, tanging ang walang katapusang kadiliman ng mga puno ang makikita. Naramdaman ni Miller na mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa karaniwan. Marami na siyang pinagdaan ng laban, ngunit ito ang unang pagkakataon na ipinusta niya ang lahat sa isang bagay na hindi tiyak. Ang paglalagay ng kapalaran ng team sa intuisyon ng ibang tao ay isang malaking pasanin para sa isang commander. Sinulyapan niya si Mick sa kanyang tabi. Nakapikit ito, parang nagme-meditate, hindi gumagalaw. Saan kaya nanggagaling ang kahinahunan na iyan? Nang makarating sa target, huminto ang helicopter ilang metro mula sa lupa. Isa-isang bumaba ang sundalo gamit ang lubid. Nang tahimik na umalis ang helicopter, muling bumalot ang perpektong katahimikan. Tanging ang kanilang mabibigat na pahinga at ang tunog ng hangin sa gubat ang maririnig. Binuksan ni Mix ang isang portable ground penetrating radar. Isang mahinang tunog ng beep, beep ang umalingaw-naw sa dilim. Sinuri niya ang mapa at maingat na naglakad. Sumunod si Miller at ang 2 sundalo, binabantayan ang paligid. Nahanap ko na, mahinang sabi ni Miggs. Ang itinuro niya ay mukhang ordinaryong lupa lamang, ngunit kung titignan ng mabuti, bahagyang lubok ang lupa at ang mga tuyong dahon ay naipon sa paraang kakaiba. Ito ang bakas ng isang ventilation shaft na matagal nang hindi ginagamit at natabunan na ng kalikasan. Agad nilang hinukay ang lupa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang kalawangin na takip na bakal. Nang buksan nila ito, isang malalim na butas ang bumungat kasama ang isang amoy ng luma at mamasa-masang hangin. Ito ang hininga ng ilalim ng lupa na natutulok sa loob ng maraming taon. Walang pag-alinlangang unang bumaba si Mix gamit ang lubid. Sumunod si Miller at ang iba pa. Matapos bumaba ng halos 10 metro, sa wakas ay tumama ang kanilang mapaa sa sahig. Nang itutok nila ang kanilang flashlight, lumitaw ang isang gulo-gulong network ng mga lumang tubo at kalawangin na istruktura. Ang hangin ay malamig at mamasa-masa at ang tunog ng tumutulong tubig ay nakakatakot. Dito tayo, sabi ni Miggs, tinitignan ang kanyang kompas at isang lumang blueprint. Naglakad sila ng nakapila, maingat na sumusulong. Ang daanan ay makitid, sapat lang para sa isang tao, at ang sahig ay may tubig hanggang bukong-bukong. Isang saradong espasyo kung saan maaring lumitaw ang kaaway anumang oras, kahit saan. Ang matinding tensyon ay bumalot sa kanilang mga katawan. Sinundan lang ni Miller ang laikot ni Mix. Napaktanto niya, hindi ito isang lugar kung saan epektibo ang high-tech na kagamitan o superior firepower.
Tanging ang pandama, intuition, at karanasan ng tao ang tanging sandata, isang primitibong larangan ng digmaan. At sa dilim na ito, si Mix ay tila comfortable na parang nasa sarili niyang bakuran. Hindi niya pinalampas ang anumang tunog, amoy, o bahagyang pagbabago sa daloy ng hangin. Habang naglalakad, biglang itinaas ni Mix ang kanyang kamay, isang senyales na huminto. Natigilan silang lahat. Anong nangyari? Bulong ni Miller sa radyo. Shh! Pinatay ni Mix ang kanyang flashlight at nakinig sa dilim. Pinigil din ni Miller ang kanyang hininga at itinwon ang kanyang pandinig. Sa una, wala siyang narinig. Ngunit habang nasasanay ang kanyang ngatay nga sa dilim, may narinig siyang isang napakahinang tunog mula sa malayo. Isang paulit-ulit na tunog ng metal na nagkikiskisan at boses ng tao. May tawrun at malapit lang, tama ang hinala ni Mix. Hindi ito isang simpleng abandonadong pipeline. Ito ay isang lihim na daanan na ginagamit ng mga kawe. Kung sinunod nila ang plano ni Miller, malamang ay napaligiran na sila at naubos. Naramdaman ni Miller ang malamig na pawis sa kanyang likuran. Nagsinya si Mix sa mga kasama na mag-ayos sa isang tactical formation, dalawa ang kaawe, tila mga nagpapatrolya. Dumikit sila sa pader, walang ingay, naghihintay na lumapit ang mga kaawe. Sa dilim, palapit ng palapit ang tunong ng kanilang mayapak at pag-usap. Sa wakas, lumiko sa kanto ang dalawang terorista. Nakasabit ang kanilang nga rifle sa kanilang nga balikat, nag-usap ng walang pag-iingat. Huli na nang mapansin nila ang presensya ng advance team. Sabay na lumabas sina Mix at Miller mula sa dilim. Tinakpan ni Mix ang bibig ng isa at binali ang lig nito. Mabilis siyang pinatahimik. Itinumba naman ni Miller ang isa pa at sinaksa ng kanyang combat knife. Hindi man lang nakasigaw. Tahimik na bumaksak ang dalawang kaaway. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanilang magalaw ay perpektong nagtugma na parabang matagal na silang makasama. Huminga ng malalim si Miller. Matagal na niyang hindi naramdaman ang tensyon ng tunay na laban. Tiningnan niya ang kaaway na kanyang napatay. Mukha pa itong bata. Saglit siyang nakaramdam ng pagkakasala, ngunit agad niyang pinatatag ang kanyang sarili. Ito ang digmaan, pumatay ka o ikaw ang papatayin. Kinuha na ni Mix ang mga rifle at radyo ng mga kaaway. Inilagay niya ang radyo sa kanyang tainga at matapos ang ilang sandali ng pagtun, nagsimula siyang makinig sa usapan ng mga kaaway. Status? May nakapasok ba? Negative, walang problema. Kahit isang daga, walang gumagala. Ang hilaga at silangan ay tahimik na tahimik. Hilaga at silangan. Ang orihinal na plano ni Miller, ang makawe ay nag-concentrate ng kanilang mapuwersa dun, naghihintay. Muling iniligtas ng pahuhusga ni Mix ang buhay ng team. Tiningnan ni Miller si Mix, ang kanyang mukha ay malamig na nagniningning sa dilim. Sa kanyang puso, mayroon na ngayong ganap na tiwala sa kanya, higit pa sa pagalang. Tuloy tayo. Mahinang utos ni Migs. Muling kumilos ang team. Hindi na sila isang team na nahahati sa Amerikano at Pilipino. Sila ay isang team, isang buhay na organismo na kayang ipagkatiwala ang kanilang likod sa isa't isa sa gitna ng dilim at kamatayan. Sa ilalim ng lupa, sa madilim na kailaliman, ang kanilang tunay na misyon ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang mahabang paglalakbay sa ilalim ng lupa, ang malamig na hangin ay unti-unting naging mainit at tuyo at isang mahinang panginginig na parang tunog ng mamakinang umaandar ang naramdaman nila. Isang senyales na malapit na sila sa planta. Muling nagsenyas si Migs na huminto. Sa dulo ng daanan, may isang lumang hagdan na bakal na paakyat. Sa itaas, sa siwang ng takip ng manhole, may isang maliit na liwanag at mga boses ng tao. Mukhang ito ang emergency exit na konektado sa Central Power Room, bulong na Amerikanong scout.
Kumuha siya na isang maliit na endoscopic camera at maingat na ipinasok sa siwang. Sa monitor na nakakabit sa kanyang braso, lumitaw ang loop. Ang nakita nila ay nakakagulat. Ang malawak na power room ay puno ng dos-dosen ng armadong terorista. Abala silang gumagawa ng mabomba at naglilipat na magrum na naglalaman ng hindi kilalang mga kemikal. At sa gitna, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may itim na turban ang nag-utos sa kanila. Matalas na mga mata, matipunong pangangatawan tugma sa deskripsyon ni Al-Zayed sa intelligence file. Punyeta, hindi ito isang simpleng taguan. Ito ang kanilang pangunahing base, bulong ni Miller, mali ang intelligence. Ang bilang ng gakaway ay ilang beses na mas marami kaysa sa inaasahan. Hindi ito kayang harapin ng 4 na tao lamang. Kailangan nating baguhin ang plano. Atras muna tayo at hihingi ng tulong mula sa main force. Hindi pa natatapos magsalita si Miller nang hawakan ni Mix ang kanyang braso at yumiling. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang ngalabi, isang senyales na tumahimik. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang sulok ng monitor. Napigil ni Miller ang kanyang hininga nang makita ang itinuturo nito. Sa isang sulok ng power room, sa tabi ng ilang tangke ng gas, may isang malaking orasan ng bomba. Ang pulang timer ay nagpapakita ang 30,17 at mabilis na bumababa. 30 minuto. Sa loop ng 30 minuto, kung sumabog ang bomba, ang buong planta at ang mga kemikal sa loob ay makakaroon ng chain reaction na wawasak sa lugar sa loob ng ilang dosen ng kilometro. Wala nang oras para umatras at humingi ng tulong. Ang target ni Al-Zayed ay hindi tayo. Mulat sa pool, plano na niyang pasabugin ang buong planta. Ang pag-akit sa atin ay isang paraan lang para makaroon ng oras. Nanginginig na sabi ni Miller. Ito ay isang patibong. Isang perpektong bitag ng kamatayan. Anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa, sabi ng Amerikanong scout na may pag-asa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa ay binasak ni Miggs. Hindi. May paraan pa. Lahat ng tingin ay napabaling sa kanya. Ang kanyang mata ay hindi punong kawalan ng pag-asa, kundi ngang isang malamig na determinasyon. Kailangan nating pigilan ang bomba at kailangan nating tanggalin si Al-Zayed dito. Ngayon, tayong Pat, baliw ka ba? Paano natin lalabanan ang ganyang karaming tao? Hindi natin sila lalabanan ng harapan. Gagamitin natin ang kanilang kahinaan. Itinuro ni Mix ang monitor at ipinaliwanag ang kanyang plano. Ang kanyang boses ay mahina at kalmado, ngunit may kapangyarihan na hindi matatanggihan. Ang kanyang plano ay matapang, detalyado at napakadelikado. Maliit ang sansang tagumpay, ngunit ito na lang ang natitirang pag-asa nila. Si Al-Zayed ay nag-utos mula sa Central Control Panel na iyon. Ang pagdisarma ng bomba ay doon lang din magagawa. Ako ang magiging sniper, ako ang kukuha ng atensyon nila. Habang ginagawa ko iyon, Kapitana Miller, pangunahan mo ang team at umikot sa likod ng control panel gamit ang lumang tubo na iyon. Kapag nagsenyas ako, sabay tayong sasalakay, huhulihin si Al-Zayed at ididisarma ang bomba. Ikaw lang mag-isa ang kukuha ng atensyon nila, pagpapakamatayan, sabi ni Miller. Kailangan kita. Habang binibigyan ko kayo ng oras, kailangan mong tuparin ang misyon. Walang pwedeng magkamali kahit isang segundo. Tinitigan ni Mick si Miller ng diretso sa mata. Ang kanyang mata ay nagsasabing, "Naktiwala ako sa iyo." Hindi na nakatanggi si Miller. Hindi ito isang utos. Ito ay isang pangako na nakasalalay sa buhay ng isa't isa. Agad na nagsimula ang operasyon. Binuksan ni Mix ang takip ng manhole ng kaunti lamang, sapat para mailabas ang dulo ng kanyang baril. Ang power room sa ibaba ang kanyang tanging larangan. Pinigil niya ang kanyang hininga at nagsimulang pumili ng mga pinaka-epektibong target. Ang mga commander, ang mga communication officer,
Ang maga may hawak ng mabibigat na armas maga susing target na magdudulot ng pinakamalaking kaguluhan at magpapahina sa command structure ng kaaway. Samantala, pinangunahan ni Miller ang dalawang sundalo patungo sa daanang itinuro ni Meigs. Pagkatapos ngang isang madilim at makitid na daanan. Nakita nila ang isang komplikadong network nga lumang tubo sa ibabaw ng mga dambuhalang makina. Tahimik silang kumapit sa mga tubo, maingat na gumagalaw upang hindi mapansin ng mga kaaway sa ibaba. Isang pagkakamali lang at tapos na ang lahat. Tumingin si Miller sa ibaba. Dosa-dosa ng kaaway ang bomba at si Meigs na kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Kailangan nating magtagumpay. Nang makarating sila sa isang blind spot sa likod ng control panel, nagsanya si Miller kay Meigs sa radyo. Handa na. Pagkatapos ng isang maikling katahimikan, narinig ang boses ni Meigs. 3, 2, 1. Magsisimula na ang impyerno. Pagkatapos ng mga salitang iyon, isang apoy ang lumabas mula sa siwang ng manhole. Twip! Isang putok mula sa baril na may silencer. Sa gitna ng power room, ang ulo ng isang teroristang commander ay sumabog at bumagsak ito. Nakagulo ang power room. Sniper, sinalakay tayo. Sigawan at kaguluhan habang nakakandara pa ang nga terorista. Twip, twip, sunod-sunod na putok. Ang mga bala ni Meigs ay tumatama sa mga susing target ng walang mintis. Sinira niya ang mga communication gear. Pinutol ang kanilang koneksyon sa labas. Binaril niya ang masundalong tatakbo sana sa mga machine gun. Ang kanyang pamamaril ay hindi simpleng pagpatay. Ito ay isang masalang operasyon na pumipilay sa mga mata, tainga at utak ng kaaway. Sa galit, pinaputukan ng mga kaaway ang takip ng manhole. Ang mga bala ay tumatama sa bakal. Nagliliparan ang nga pira-piraso. Ngunit si Meigs ay hindi natinag. Kalmadong tinututukan ang susunod na target. Ngayon na, lusob. Sa sigaw ni Miller, tumalon ang tatlong sundalo mula sa mga tubo at sinalakay ang mga kaaway mula sa likuran. Dahil sa biglang pag-atake, nawasak ang kanilang pormasyon. Ang power room ay naging isang magulong labanan. Si Miller ay may iisang target lamang, si Al-Zayed. Gamit ang dalawang pistola, pinatumba niya ang humaharang sa kanya. Ang kanyang galaw ay mabilis at nakamamatay na parang isang galit na tigre. Nang sa wakas ay makarating siya sa harap ni Al-Zayed, ngumisi ito at pinindot ang isang switch sa control panel. Klang! Isang malakas na tunok at isang bakal na pinto ang bumagsak sa pagitan nila. Mga hangal, huli na ang lahat. Umaling-aungaw ang mapanutiang boses ni Al-Zayed mula sa kabilang panik. Ang timer ng bomba ay wala ng 5 minuto. Sa desperasyon, sinuntok ni Miller ang bakal na pinto. Sa sandaling iyon, bang! Isang putok ang umalingaw-ngaw at sumabog ang electronic lock ng pinto. Si Meigs, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang sitwasyon ni Miller at sa isang putok lang binuksan niya ang daan para sa kanya. Sinipa ni Miller ang sirang pinto at pumasok. Gulat na napatingin sa kanya si Al-Zayed. Sa sandaling naktakpo ang kanilang mga mata, tila nawala ang lahat ng ingay sa power room. Sa pusong dambuhalang bakal na higante, nagsimula ang kanilang huling laban. Sa loob ng control room, ang tensyon ay sukdulan. Ilang metro lang ang pagitan nina Miller at Al-Zayed. Ang maputukan at sigawan sa labas ay tila na sa ibang mundo. Tanging ang tunok ng timer ng bomba ang umugong na parang tibok ng kanilang mga puso. Oras na natitira, 4 minuto at 30 segundo. Itinago ni Al-Zayed ang kanyang pagkagulat at ngumisi. Sa halip na tumakbo sa control panel para protektahan ang bomba, kinuha niya ang isang boteng kemikal sa tabi. Isang hakbang pa at pasasabugin ko ito. Mayroon itong nerve gas. Lahat tayo matutunaw ng walang bakas. Mamamatay na rin lang. Mas masaya kung sabay-sabay tayo. Ang kanyang makmata ay nagliliyap sa kabaliwan. Isa siyang panatiko na hindi takot mamatay.
Hindi makagalaw si Miller. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baril. Anong gusto mo? Gusto kong kaguluhan. Gusto kong wasakin ang mapakunwaring kaayusan na nilikha ninyong nga imperialistang kanluranin at magsimula ng isang bagong mundo. Ang bombang ito ang magiging hudyat ng simula. Habang nagsasalita si Al-Zayed, mabilis na sinuri ni Miller ang lubnang control room. Mga komplikadong makina, maraming kabel at isang malaking crane hook na nakasabit sa kisame sa likod ni Al-Zayed. Isang plano ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Maliit ang tsansa, ngunit wala ng ibang paraan. Kapitan de la Cruz, naririnig mo ba ako? Halos hindi gumagalaw ang labi ni Miller habang bumubulong sa kanyang mikromik. Naririnig kita. Anong sitwasyon? Kalmado pa rin ang boses ni Miggs na patuloy na nagbibigay ng cover fire. May bihag siyang kemikal kasama ng bomba. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, isang putok lang. Yung crane hook sa kisame, putulin mo ang kabel na nakakabit doon. Delikado dyan, baka sa'yo bumagsak. Alam ko, pero nagtitiwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Isang maikling katahimikan. Iyon ay pagsang-ayon. Muling itinuan ni Miller ang kanyang atensyon kay Al-Zayed. Oras na natitira, 3 minuto. Bagong mundo, ang ginagawa niyo ay pagpatay lang sa mga inosenteng tao. Walang revolusyon kung walang sakripisyo. Hindi niyo may intindihan, yan mga aso kayo. Dahan-dahan, unti-unting lumapit si Miller kay Al-Zayed. Kinukuha ang kanyang atensyon habang inaakit siya sa tamang posisyon sa ilalim ng crane hook. Aso ako. Isang asong nangangagat ng baliw na asong tulad mo. Nag-iba ang mukha ni Al-Zayed sa galit. Tumakbo siya patungo kay Miller, hawak ang bote ng gas. Iyon ang sandali. Ngayon na, sigaw ni Miller sabay talon sa gilid. Bang! Isang matulis na putok ang bumasag sa hangin. Ang bala ay tumama ng eksakto sa makapal na kabel na sumusuporta sa crane hook. Sa isang nakakatakot na tunog ng metal, ang daan-daang kilong crane hook ay bumaksak sa ulo ni Al-Zayed. Hindi man lang siya nakasigaw, bumaksak siya sa sahig. Ang boteng gas ay nabasag, ngunit wala ng oras si Miller para mag-alala. Ang nakamamatay na gas ay nagsimulang kumalat. Pinigil niya ang kanyang hininga at tumakbo sa control panel ng bomba. Oras na natitira, 1 minuto at 10 segundo. Ang bomba ay mas komplikado kaysa sa anumang nakita niya. 12 nang nga kabel ang makakagulo, isang maling putol at tapos na ang lahat. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang training, ngunit dahil sa matinding tension at kakulangan sa oksigen, nakblanko ang kanyang isip. Punyeta, 30 segundo, 29, 28. Kapitana Miller, mag-focus ka, sigaw ni Mick sa radyo. Ang pulang kabel at asul na kabel na nakakasalubong. Sa ilalim niyan, putulin mo ang dilaw na kabel, patibong yan. Pag ibang kabel ang pinutol mo, sasabog yan agad. Ano? Paano mo nalaman? May signature si Al-Zayed sa paggawa ng bomba. Nakita ko na ang blueprint ng isa sa madati niyang gawa. Ganyan ang estilo niya. Bilis, hindi na nagalinlangan si Miller. Nagtiwala siya kay Mix at sa nanginginig na kamay, pinutol niya ang dilaw na kabel. Click. Ang mapulang numero sa timer ay huminto sa 007. Napaupo si Miller sa sahig, humihinga ng malalim. Pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas niya, nakaligtas siya. O mas tamang sabihin, iniligtas niya ang lahat. Nang tumigil ang putukan sa labas, hirap siyang tumayo. Ang power room ay isang eksena ng pagkawasak. Maraming kaaway ang nakahandusay at ang nga natitira ay sumusuko na. Nasa gitnang lahat, nakatayo si Miggs. Lumabas na siya mula sa manhole, pinupunasan ang usok sa kanyang baril. 12 ng basak na bala ang nakakalat sa paligid niya. Mag-isa niyang pinigilan ang 12 ng kaaway.
Naktakpo ang kanilang mga mata. Ang maasul na mata ni Miller ay puno ng pasasalamat, paghanga at isang komplikadong emosyon. Tumango lang si Mix, sapat na iyon. Isang pag-uusap na mas malalim pasamgasalita. Hindi naktagal. Dumating ang mahelikopter ng suporta. Tapos na ang lahat. Nagtagumpay sila sa 10 minutong labanan sa pusong bakal na higante. Matagumpay ang operasyon, ngunit ang kampo na kanilang binalikan ay tahimik. Ang masugatan ay dinala sa medikal at ang iba pa, pagod at nababalutan ng dugo at pulbura, ay nagpapahinga. Makakasama silang nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan. Dahil doon, isang hindi may paliwanag na ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Ang tingin ng masundalong Amerikano kay Mix ay ganap ng nagbago mula sa pahangatungo sa ganap na tiwala. Alam nilang iniligtas niya ang kanilang buhay. Nasa medical si Miller, ginagamot ang isang maliit na sugat. Ngunit mas malala ang tama sa kanyang isipan ang pulang timer, ang bantang gas, ang nasandaling pumatay siya. Ito ang tunay na digmaan pagkatapos magpagamot. Sa halip na bumalik sa kanyang kuwartel, umakyat siya sa isang watchtower. Doon, naabutan niya si Mix, tahimik na nakatingin sa abot tanaw, hawak ang kanyang lumang dogtag. Tahimik siyang tumabi rito. Matagal na katahimikan ang namagitan. Si Miller ang unang bumasak nito. Salamat, dahil sayo buhay kaming lahat ngayong gabi. Hindi ko ito ginawa makisa, sagot ni Mix. Kung hindi dahil sa tapang ni Kapitana Miller, impossible ito. Tapang, natakot lang ako. Sa harap ng bomba, nakblanko ang isip ko. Kung hindi dahil sa boses mo, normal lang matakot, sabi ni Mix, lumingon sa kanya. Ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpapatuloy sa kabila ng takot. Pinatunayan mo yan ngayong gabi. Gumaan ang pakiramdam ni Miller. Nakita niya ang hawa ni Mix. Ano yan? Ito'y sa kasamahan kong namatay sa operasyon. Hindi ko siya naprotektahan. May lungkot sa kanyang boses. Nawalan na rin ako. Nang kasama, pag-amin ni Miller, ikinukwento ang kanyang nga masasaklap na karanasan. Sa unang pagkakataon, inalis niya ang kanyang baluti at ipinakita ang kanyang nga sugat. Sa ilalim ng mga bituin, nakbahagi sila ng kanilang mapasakit, makaibaman ng lahi, kasarian at pinagmulan. Pareho sila ng sakit na dinanas bilang sundalo. Hindi na sila makaribal. Sila ay makapatid sa serbisyo. Bakit ka naging sundalo? Tanong ni Miller. Para magprotekta ang pamilya ko, ang bansa ko at ang mga ordinaryong taong tulad ko para hindi na nila maranasan ang sakit ng digmaan. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako humahawak ng baril. Napaisip si Miller, hindi pa niya talaga pinag-isipan kung bakit siya naging sundalo. Hindi ko alam kung para saan ako lumalaban. Humarap sa kanya si Mix. Ang sagot ay wala sa malayo. Nasa puso mo ang dahilan kung bakit ka handang isugal ang buhay mo para sa mga kasama mo. Iyon ang sagot mo. Alam mo na, naalala ni Miller ang huling sandali sa power room. Ang pagnanais na iligtas ang kanyang nakasama, ang galit sa kawalang katarungan. Napagtanto niya, mayroon din siyang gustong protektahan. Ang gabi ay lumalim. Sa watchtower na iyon, ang kanilang relasyon ay ganap na nagbago. Ang operasyon upang pigilan si Al-Zayed ay simula pa lamang. Ang impormasyon na nakuha mula sa kanyang magamit ay nakturo sa isang mas malaking banta, ang pinaka-base ng terorista na matatagpuan sa kabila ng hangganan sa isang bulubunduking rehiyon. Isang bagong misyon ang nabuo, hanapin at wasakin ang base ng Kauai. Walang pag-alinlangan, si Miller ang piniling commander ng bagong team. At si Mix ang kanyang kasama. Isang team na may 8 miyembro, ang pinakamagagaling sa kani-kanilang larangan, ang muling pumasok sa teritoryo ng Kauai. Ang kanilang daan ay isang mapanganib na bangin. Habang tinatawid nila ito gamit ang 2 truck, isang malakas na bagyo ngang buhangin ang paparating. Bago pa sila makarating sa kanilang destinasyon, tinambangan sila. Tambang, sigaw ni Mix.
Bumaba sila mula sa matra bago pa ito pasabugin ng isang RPG. Napaligiran sila at ang papalapit na sandstorm ay nagdulot ng gulo. Sa gitna ng putukan at rumaragas ang hangin, gumuho ang isang bahagi ng bato na nagiwalay sa team. Sina Miller, Miggs at isang Amerikanong communication specialist ay nahiwalay sa iba. Sa gitna ng nakakabulag na sandstorm, wala silang komunikasyon at naliligaw. Hinahabol sila ng nakaaway. Kailangan nating magtago, sigaw ni Miggs. Nakahanap sila ng isang maliit na kuweba. Sa loob, pagod at walang pag-asa, nagtago sila. Anong gagawin natin? Tanong ni Miller. Ang bagyong ito ang ating pagkakataon, sabi ni Miggs. Hawak ang isang lumang mapa at kompas. Inaasahan nilang magtatago tayo. Ngunit tayo ang sasalakay. Sa gitnang bagyo, papasukin natin ang kanilang puso. Isang plano na puno ng kabaliwan, ngunit iyon na lang ang kanilang pag-asa. Nagtiwala si Miller kay Miggs. Tinali nila ang kanilang sarili sa isa't isa gamit ang lubid at muling lumusong sa impyerno ng sandstorm. Hindi na ito pagtakas. Ito ang simulan ng pinakamapanganib na pangangaso. Ang paglalakbay sa gitna ng sandstorm ay isang pagsubok sa kanilang hangganan. Pagod, uhaw, at nalilito, halos sumuko na sila. Ngunit ang hindi natitinag na determinasyon ni Miggs ang nagpatuloy sa kanila. At sa isang milagro, humupa ang bagyo. Sa kanilang harapan, sa gitna ng isang liblib na lambat, ay ang pansamantalang base ng terorista, nagulat at hindi handa. Nahanap natin, bulong ni Miller. Ang hula ni Miggs ay muling nakatutu. Ako lang ang papasok, sabi ni Miggs. Kukunin ko ang impormasyon. Kung hindi ako makabalik sa loob ng 30 minuto, iwanan niyo ako at tumakas. Hindi. Tutol ni Miller. Ito ang pinakamagandang paraan. Kailangan ninyong mabuhay para may hatid ang impormasyon. Pumasok si Miggs sa kampo na nagbabalat kayo. Ang 30 minutong paghihintay ay parang habang buhay para kay Miller. Sa wakas, bumalik si Miggs, dala ang isang memory card. Nandito ang lahat ng plano nila. Isang malawakang chemical attack sa Europa. Ngunit sa kanilang pag-alis, natuklasan sila. Sino yan? Isang searchlight ang tumama sa kanila. Takbo. Hinabol sila ng magkaaway. Sa gitna ng habulan, nabaril sa binti ang communication specialist. Iwan niyo na ako, sigaw niya. Ngunit binuhat siya ni Miggs sa kanyang balikat at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa huli, na-corner sila sa dulo ng isang bangin, walang matatakasan. Tapos na tayo, sabi ni Miller. Ngunit hinawakan ni Miggs ang kanyang kamay. Hindi pa. Itinuro niya ang tuktok ng bangin. Gamit ang mapira-pirasong gamit, gumawa siya ng pansamantalang gamit sa pag-akyat at unang umakyat. Mula sa itaas, ibinaba niya ang lubid at tinulungan sina Miller at ang sugatang kasama na makaakyat habang ang mabala ay tumatama sa kanilang paligid. Nakaligtas sila muli sa tuktok ng bangin sa ilalim ng bituin. Nagpahinga sila. Kung wala ka ngayong gabi, patay na kaming lahat, sabi ni Miller. Ilang beses mo nang iniligtas ang buhay ko. Team tayo, sagot ni Miggs. Hindi, iba ito. May kung anong damdamin na namumuo sa puso ni Miller. Pagbalik natin. Pagkatapos ng lahat ng ito, ilibre mo ako nga hapunan. Malaki na ang utang ko sayo. Ngumiti si Miggs, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Sige, pero dapat ang pinakamasarap na steak sa bansa niyo. Nagtawanan sila. Sa gitna ng disyerto, isang maliit na pangako ang nabuo, isang ugnayan na higit pa sa pagiging makapatid sa serbisyo. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, sa gitna ng panganib, naubusan na ng pagkain at tubig. Sa wakas ay narating nila ang border, isang rescue helicopter ang naghihintay. Sa pag-akyat ni Miller, bumaksak siya, naubos na ang lakas. Ang huli niyang nakita ay ang bisik ni Miggs na sumasalo sa kanya.
Nagising si Miller sa isang kama sa medikal. Sa tabi niya, nakbabantay si Migs. 2 araw kang tulok, sabi nito, nakaligtas ang buong team. At dahil sa impormasyong nakuha mo, napigilan natin ang pinakamalaking teroristang pag-atake sa Europa. Gumaan ang pakiramdam ni Miller, hindi nasayang ang kanilang sakripisyo. Pagkalipas ng ilang araw, pinatawag sila ni Colonel Williams at sinaluduhan. Iniligtas ninyo ang milyon-milyong buhay. Irerekomenda ko kayo para sa pinakamataas na parangal. Ngunit sa halip na magdiwang, nagpunta sina Miller at Migs sa firing range kung saan sila unang nagkita. Sa ilalim ng papalubok na araw, tinitigan nila ang 1,000 metrong target. Nakakapanibago, sabi ni Miller. Ilang linggo lang ang nakalipas, pero parang ang tagal na. Dahil nakbago na tayong lahat, sagot ni Migs. Totu, si Miller ay hindi na ang mayabang na blondeng halimaw. Natutunan niya na ang tunay na lakas ay nasa responsibilidad. Si Migs naman ay natutong magtiwala at lumaban kasama ang isang partner. Valid pa ba yung pustahan natin? Pabirong tanong ni Miller. Tinutukoy ang mapanlait niyang alok. Ngumiti si Migs. Mukhang ikaw ang talo sa pustahang iyon, hindi mo ako natalo. Ano? Talo ako? Sinubukan mo akong talunin, pero sa huli, ang sarili mong pagkiling at kayabangan ang tinalo mo, at dahil sa pagkatalong iyon, lalo kang lumakas. Kaya sa huli, baka ikaw ang panalo. Napaisip si Miller at ngumiti. Tama siya, natalo siya, at kasabay nito, nanalo. Ang galing mong magsalita. Sige, aminin ko, talo ako, kaya ako ang manlilibre. Steak, di ba? Naman. Naktinginan sila at naktawanan. Hindi na bilang sundalo, kundi bilang isang lalaki at isang babae. Opisyal na naktapos ang joint training. Ang kampo ay napuno ng magapaalamanan at pangako ng muling pagkikita. Sa huling gabi, inaya ni Miller si Migs na makapunan sa isang lokal na restauran, tinutupat ang kanilang pangako. Nagbihis sila ng sibilyan. Sa unang pagkakataon, kaharap nila ang isa't isa hindi bilang sundalo, kundi bilang ordinaryong tao. Sa isang magandang restauran, sa ilalim ng mga bituin, nagbahagi sila ng mga kwento tungkol sa kanilang pamilya, pangarap, at buhay sa labas ng militar. Pagbalik natin, baka hindi na tayo makita, malungkot na sabi ni Miller. Mas maliit ang mundo kaysa sa inaakala natin, sagot ni Migs. Habang naglalakad pabalik sa kampo, inamin ni Miller ang kanyang unang impression. Noong una kitang makita, akala ko napakayabang mo, isang perpektong target para patunayan ang sarili ko. At ako naman, nakita kita bilang isang malakas ngunit malungkot na tao, sabi ni Migs. Isang taong naktatago sa likod ng matatalim na tinik para walang makakita sa kanyang kahinaan. Naktakpo ang kanilang mata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang buhok ni Miller ay nakniningning. Binago mo ako, Miguel. Salamat. Marami rin akong natutunan mula sayo, Jane. Isang hakbang ang ginawa ni Miller at hinalikan siya sa pisngi. Hindi yan bayad utang. Gusto ko lang gawin. Namula siya. Hinawakan ni Migs ang kanyang kamay. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik. Walang salita, ngunit naunawaan ang puso ng isa't isa. Kinaumagahan, oras ng pamamaalam. Sa harap ng helikopter, nakaharap sila sa huling pagkakataon. Mag-ingat ka, sabi ni Miller, nangingilit ang luha. Ikaw din, sagot ni Migs. Inabutan siya ni Migs ng isang maliit na kahon. Sa loob, naroon ang basak na bala mula sa huling putok niya sa kanilang laban, ang bala na tumama sa turnilyo. Bakit mo ito binibigay sa akin? Tinuruan mo akong matuto mula sa pagkatalo. Ito ang simbolo ng iyong paglago. Kapag nalilito ka, tingnan mo ito at alalahanin mo kung gaano ka kalakas. Hinawakan ni Miller ang bala. Sumaludo si Migs sa kanya. Sumaludo rin si Miller pabalik, isang paalam at pagalang. Pumasok si Migs sa helicopter at lumipad ito palayo.
Habang pinapanood niya ito, hinigpitan niya ang hawak sa bala. Hindi ito isang malungkot na pahihiwalay, kundi isang bagong simula. Ilang buwan ang lumipas, si Miller ay nasa Pentagon na, pinuno ng isang bagong unit na namamahala sa mga Joint Special Operations sa buong mundo. Isang araw, inabutan siyang listahan ng mga exchange officer mula sa Asya at sa tuktok ng listahan nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Exchange Officer, Hukbong Katihan ng Pilipinas, Special Forces Regiment, Major Miguel de la Cruz. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Miller. Tumingin siya sa bintana. Ang kanilang kwento na nagsimula sa init ng Palawan ay magpapatuloy sa isang bagong yugto. Muli silang makikita. Patuloy sa Gan, Palawan, Awan Nahu, hurahi isang bagong yugto. Marahil sa isa na namang mapanganib na larangan, ngunit hindi na siya takot dahil alam niya kapag magkasama sila, sila ang pinakamalakas. Kinuha niya ang balamula sa kanyang mesa. Ito ay kumikinang na parang isang simbolo ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay magsisimula pa lamang sa 2 kabanata.